Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa kamay nilaan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Isang mainit na pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at welcome po sa ating programa, bagong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre, ang World Service po, Radyo Pilipinas World Service, ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nasa ilalim po kami ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ito pong mga programang inyo pong nasusubaybayan ngayon dito sa ating Facebook Broadcast Live ay inihahatid po namin sa inyo. We're trying to, improve the programs to this Facebook Broadcast Live. So bear with us, Pero tuloy-tuloy pa rin kami sa pagbibigay ng serbisyo, impormasyon at talakayan sa inyo ngayong araw na ito. Itong programa pong ito ay ang Global na Tayo. Global na Tayo. Dahil dito po sa programang ito, pag-uusapan natin ang mga issue, mga napapanahong issue, na ulang-una concerning itong mga ordinaryo natin, mga kababayang Pilipino. Lalo-lalo na kung itong mga ito ay may kinalaman dito sa araw sa malapit sa sikmura, sabi nga nila, mga kababayan ng bawat Pilipino, at kung may kinalaman ito sa ikauunlad ng ating ekonomiya. Kuminsan, may mapapakinggan din kayong mga marites. Talaga, mahilig ba kayo sa marites? Pagdating sa marites, isa lang po ang makakasama natin dyan. Dalawa, actually, wala yung isa. Pero sa ngayon, kasama natin, of course, dito rin sa ating programa. At sa mga susunod na programa, makakasama rin po natin dito ang iba't iba nating mga kasamahan mula dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pero sa unang edisyon ito ng Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, walang iba kundi si Jerome Toledo. At kung sumusubaybay kayo kanina dito sa programa natin na Front and Center, siya po yung nakasama ninyo doon sa program na Front and Center. Hindi lang ho siya pang English, pang Tagalog din po siya. Magandang araw sa iyo, Jerome. Yan, magandang umaga, Ray, at sa ating mga taga-panood at taga-pakinig ng Global na Tayo. Yan, bagong-bagong program ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, okay. And of course, kasama rin natin na baka hindi natin makalimutan natin ang ating mga kasamahan sa Master Control. Nandiyan si Milo Jonella and of course si Hero. Ayan. And of course, maalalay din sa atin, nandiyan sila Erwin Peñano at Leo Magpayo. Alright, para po sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa ating Facebook Broadcast Live, maging sa ating live audio streaming, pwede na po nyo kami masubaybay. Kung hindi pa nyo alam, ipagsabi po ninyo. Live na tayong napapanood sa ating Facebook Broadcast Live, sa inyo pong mga Facebook browser. Kung gusto nyo, hanapin nyo dun sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Sa audio streaming naman, live na rin po kami sa ating audio streaming. Yan po sa pamamagitan ng ating PBS receiver. PBS audio receiver. Ayan, ituturo natin sa kanila kung paano, Doon sa inyong mga cellphone o sa laptop ninyo o sa computer desktop, punta kayo doon sa sa App Store, App Store or doon sa Google Play for Android users. Yan. Pag Android ang gamit nyo, punta kayo sa Google Play. Kapag mga iPhone, hindi kasi ako gumagamit ng iPhone. Poor lang ako, poor. So Google, Google. Doon. Type nyo lang doon, type nyo doon, search nyo doon, PBS app receiver. Yes. Yan, PBS radio receiver, app receiver. At pag nakita nyo, i-download nyo. Yan. Pag mada-download po nyo yan, lalabas doon yung
iba't ibang mga himpilan ng Himpilan, PBS, no? Nasa tile format sila. No, nandoon yung RP1, RP2, Aha. RP3, FM, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. Yan. At click nyo, tap nyo na yung Radyo Pilipinas World Service para mapakinggan yung mga programa Yan. dito sa Radyo Pilipinas. Ang kagandahan sa Radyo Pilipinas World Service, hindi lang mga programa natin ang napapakinggan nila doon, Yeah. kundi yung iba pang mga programa ng ating mga kapatid na himpilan. Dahil tayo, bukod sa nagke-cater tayo sa mga overseas Filipino workers, mga Filipino seafarers, at mga Filipinos living and working abroad, syempre, nagke-cater din tayo sa mga Pilipino dito sa loob ng bansa. Yan, hindi sa ating lang, mga kababayan. hindi lang tayo basta local. Oo, hindi lang pang global. overseas, pang local pa. Yan. Diba? Pang national pa. Lahat Oo, na, lahat diba? na, na-cover na So, natin. kung gusto nyo ng wide range ng choices of information, ano po, and entertainment, at lahat pa, doon po kayo pumunta sa PBS radio app receiver. Yeah. Pag na-download nyo na, tap nyo doon sa Radyo Pilipinas World Service tile icon, ano, at mapapakinggan nyo po yung mga programa na At yan. syempre, Ray, huwag natin kalilimutan ang YouTube channel May YouTube pa pala kami. ng Radyo Pilipinas World Service. Tama. Mapapanood nyo Sige, lahat paano sila ng, makaka-access sa program YouTube? natin. Yan, pumunta lang kayo sa youtube.com/RP World Service. Yun. So in short, kapag nandun na sila sa YouTube browser, type lang nila Radyo Pilipinas World Service. Or Oo. sa app mismo ng YouTube, makikita nyo na ang aming page. Wow. Okay, sige. So, gawin lamang po niya like, 'di ba? Follow and subscribe. And share na rin. And share. O tama naman. And share niyo na rin, ano po. Okay, sana po maalala niyo 'yan, ano po. Yan. Suportahan po natin ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. All right. Okay, ngayon anong pag-uusapan natin? Kaya ako sinabing itong programang ito is global na tayo. Dahil hindi lang tayo napapakinggan dito sa Pilipinas. Yeah. Sa pamamagitan ng tinatawag na online platform natin, online digital ng World Service. Napapakinggan na rin tayo sa labas ng bansa. Yeah. Sa iba't ibang panig ng bansa. Hanggat meron silang access sa kanilang smartphone, Phones. kung may data, Yan. diba? May wifi, mapapanood mo. Importante ang internet. Yan. Okay. Alright, sige. Ang pag-uusapan na, mainit ang pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Tulad nung na-discuss mo kanina, no? Dun sa front and center, kay Atty. Ed Chico, yung tungkol pa rin sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Yan. na nasa ICC na ngayon. Umaharap siya ngayon sa ICC sa The Hague. Ngayon, yayain natin yung ating mga kababayan. Kung gusto po ninyo, kung kayo'y nakikinig at nanonood ngayon sa ating Facebook broadcast live, maglagay kayo ng komento, mag-post kayo ng comment doon, mag-post kayo ng tanong doon, o ibigay nyo sa amin ang inyong mga opinion At sa loobin. sa loobin tungkol doon sa issue. Wag lang mga yung mga below the belt o yung walang mura Mga masasakit na o mga walang mura salita. yung basta mga Ray. talagang true to life yung talagang sabihin nating tamang mga komento. Wala akong sinasabing maling komento. Lahat ng komento na yan is tama. Dahil opinion nyo po yan. Ano po? Oo. Kaya Fair and padala nyo square po. lang tayo. Pero yan, padala nyo. O ngayon, ang tanong ko sa ating mga kababayan. Okay? Sa tingin nyo ba, dapat nga bang managot si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si dating Pangulong Duterte, sa mga nangyaring patayan o drug killing o EJK nung kanyang administrasyon? Nung nag-implement siya ng drug war sa bansa. Ikaw, Jerome, ano sa tingin mo? Siyempre, kailangan nating himay-himayin yung mga issues o yung mga kung ano yung nangyari nung nakaraang administrasyon, di ba? Sinasabi nila pinatay yung mga drug addicts dahil para mabawasan naman yung panganib sa komunidad na dala ng mga ng mga drug addicts na iyon, di ba? Pero at the same time, yun nga, may mga pamilya ding na naapektuhan o di ba yung namatayan ng kanilang mga anak dahil doon sa kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, okay, no? Sabi nga nila, buti pa nga daw si former President Duterte nalilitis, mabibigyan ng pagkakataon na dumaan sa trial, mabibigyan ng pagkakataon na patunayang mali yung bintang sa kanya. Samantalang yung mga naging biktima ng drug war,
hindi na nila may pagtatanggol yung kanilang sarili. Hindi na sila makakapagrason, no? No? Dahil wala na wala na sila, di ba? Pero sa kabilang banda naman, sinasabi naman ng iba nating mga kababayan, nakatulong naman ng malaki yung kampanya laban sa illegal na droga nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sabi nga nila ay naging tahimik, safe ang mga komunidad, mga kakalsadahan. To be fair, and to be fair and objective, talaga nabawasan yung krimen noon. Di ba? Nabawasan. Talagang medyo may takot yung mga masasamang loob na gumawa ng di maganda. Talagang nagtatago yung mga drug dealers, di ba? Na yun nga lang, parang may problema sa implementation, no? Nung drug war. Nagka-problema sa implementation. Oo, dahil napuna na, yun nga, marami ang nasawi, marami ang namatay. Hanggang sa mapuna na yan ng ICC, ng International Criminal Court. It's either napuna ng ICC o may nagpadala ng impormasyon sa ICC. Dahil nga, di ba, parang may nagsampa noon ng kaso. Laban kay dating Pangulo. O nung nakaupo pa siya mismo. Si diba? dating Pangulong Duterte. Ay kayo, tulad ng sinabi ko kanina, kung meron po kayong opinion sa loobin dito sa pinag-uusapan namin, i-post nyo lamang po kung kayo ay sumusubaybay sa ating Facebook broadcast live. I-post nyo lamang doon sa comment. Diba? Para makita namin at baka babasa rin namin, mabanggit din namin kayo dito sa ating programa. At saka syempre, kung may shoutouts din kayo, nako, welcome na welcome din sa aming program yan. Tandaan nyo, global na tayo. Diba? Diba? Okay. Sige. Anyway, alright. So ngayon, anong epekto nito? Ano bang epekto nito sa lipunan, sa bansa, ayan, sa atin, sa akin, sa iyo, sa mga nakikinig sa atin? Ano bang epekto nitong nangyayari ngayon? Unang-una, syempre nagkakaroon tayo ng divisiveness. Division, oo. Diba? Nagkakahati-hati tayo. Alright. Iba-iba yung mga pananaw ng mga tao ngayon, diba? Syempre, hindi mo maiiwasan yan. Dahil ang Duterte, ang political clan ng mga Duterte, may sariling supporter yan. Hindi mo maaalis yan. Di ba? Pero meron ding supporters ang administrasyon, gobyerno. Di ba? So, ang dalangin lang natin dito, sana, ang divisiveness na ito, ay humantong lamang, umabot lamang sa palitan ng opinyon, kuro-kuro, daanin sa legal, no? Sa legal. Legal. Wag na sana itong humantong sa pisikalan o ano pang sabi nating much more graver than protest. Kasi okay lang yung nagpo-protesta ka di ba? Part and parcel yan ng pagiging demokrasya ng isang bansa. Ika nga nila, Sir Ray, free speech, Yeah. diba, na naka-instill doon sa ating 1987 Constitution. Diba, yung freedom of the press or the speech. Yes, diba? okay lang yun. Oo. Pero for every freedom, kailangan may kaakibat na responsibilidad. Yan. Anong ibig sabihin nun? Okay, pwede kayong magprotesta, pwede kayong magsabi ng inyong mga saloobin sa iba't ibang mga media platforms, pero with a responsibility. Ano yun? Ano kaya sa tingin mo yun, Jerome? Pag sinabing kailangan, may responsible ka rin pagdating sa freedom of speech. Ang aking palagay dyan, Sir Ray, yan yung pagiging maingat sa mga sinasabi mo. Diba? Yung, kung, siyempre, given na may free speech tayo, diba? Kailangan, lagi tayong nakatingin doon sa facts. Kung ano yung mga impormasyon na naitala na, doon tayo bumase. Sa mga, kung ano yung mga naka-record na sa in public, di ba? Okay. Pero syempre kasama na rin doon yung mga pinopost natin sa social media. Yan. O yung mga misinformation, yung mga fake news. Yan. Wag tayong masyadong naniniwala doon sa kung ano-ano lumalabas sa social media, di ba? Dahil laganap ngayon ang fake news dahil nga po dito sa nangyayari ngayon. So, kailangan din ang media, both sa mainstream at sa social media, sa cyberspace, dapat maging responsable tayo. Alright? Kailangan based on facts yung mga pinopost natin sa social media. Dahil alam naman natin na maraming gumagamit ng social media. Kaya pag may smartphone ka, mayroon kang wifi,
may data, madaling mag-download ng mga apps, no? Oo. 'Di ba? Dali, oo. Ang tanong diyan is, maniniwala ka ba sa lahat ng lumalabas sa social media without checking it kung totoo o hindi? O ba? Yung tinatawag na dapat matuto tayong mag-discern Ano ba? dun sa mga binabasa o nakakarating sa ating impormasyon. Dahil sa totoo lang, maraming mga lumalabas ngayon na mga, sabi natin, misinformation or disinformation. O yung sinasabi nilang fake news. No? Sumasabay. Ang problema, sinasabayan ng mga kababayan natin yung issue. No? Yung issue ngayon, yung kinakaharap natin ngayon. Kung minsan may makikita ka sa mga post na may mga sundalo, may mga pulis no, na naglalakad, may mga military vehicles na kumikilos, gumagalaw. Aha. Di ba? Pero- Pag chinek mo yan, pag binaktrack mo yung video na yan, yung pala gumagawa sila ng isang military drill, Ayun. military diba? exercise. Parang tinitwist na yung video na yun, di ba? Ang gagawin, lalagyan lang ng caption sa baba para maiiba na. Yan, Okay? oo. O kaya yung iba naman gumagamit ng AI, no? O, di ba? Para akala mo totoo yung Naghanap yung AI na yan, Oo. yung mga barabagang example, si Ray, ikaw kapag nagsasalita ka tapos yan, ika-capture yung boses mo tapos yung pag dinaan sa AI yan, yung may mga Makokopya? Oo, talaga? Yan, Oo. yan. Parang ibibigkas yung kung ano yung nandun sa parabagang parang script, yun yung sasabihin mo, yung parang sinasabi mo, pero AI pala iyon, di ba? Talaga naman. So, yun, Takot siyang ganyang tama-tama itong programa natin, global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, dahil ang paggamit ng social media hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, global. yan, no? Kung ano yung nakikita at narinig natin dito sa Pilipinas, nakikita at narinig din yan ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. So, kaya sa ating mga overseas Filipino workers o mga Filipinos living and working abroad, medyo dapat maging discerning din tayo sa mga nababasa, naririnig, napapanood natin sa ating mga social media platforms. Although, sir, di ba, ang mga OFW natin, di ba, abala sila sa trabaho nila Oo, sa araw-araw, oo, di ba? oo. Kailangan pa rin nilang, at least, para maging, magsaliksik sila kahit pa paano, kahit sa mga libreng oras nila, sa kanilang, syempre, di naman, buong linggoy maghanap buhay. So kailangan din nila hanapin din baga ang katotohanan. Yes, totoo yan. Oo. Oy, baka magtampo yung mga Filipino seafarers natin. Oo. Shout out din sa ating mga Filipino seafarers na sumusubaybay sa atin at naglalayag sa gitna ng karagatan. Yan, yung mga Filipino seafarers natin. Alright. Yun lang ang ating diyan, ang dapat nating tutukan. Kasi nga tulad ng nangyayari ngayon dahil ika nga, sabi nga nila, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kauna-unahan na leader ng bansa natin na humarap at naiharap sa International Criminal Court dahil sa kaso ng crimes against humanity. Now, kaya nandoon din si Vice President Sara Duterte, di ba? Sino pa na doon? Para tulungan yung kanyang ama, para bumuo ng In defense. ng depensa. Pero doon sa mga issue na nagsasabi naman na hindi daw dumaan sa tamang proseso yung pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nadala sa ICC sa The Hague, mariing pinabulaanan naman yan ng gobyerno. Lalo na ng mga taga-PNP. Si PNP Chief Marbil. Pinabulaanan din yan ni Department of Justice Remulla, di ba? O pinabulaanan din yan ng DILG. Pinabulaanan din yan ng Department of Justice, no? Dahil very technical yung prosesong legal, yung legal process. Tulad din ng sinabi ni Attorney Ed Chico doon sa panayam mo sa front and center, di ba? So may prosesong pinagdaraanan. Pero may itong prosesong ito nasunod naman daw, sabi ng mga government agencies natin. And itong pagko-question sa pagkakaaresto, sa proseso ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ginagamit ngayon o maaring gamitin na sabi nga baka gamitin sa depensa ni dating Pangulong Duterte once na magsimula na yung kanyang trial
sa ICC. Sa September pa yata magsisimula. Oo, Di ba? September. September pa. Ano pa lang yun, yung mga nakarang linggong pagharap ni... Oo, initial pa lang yun. Initial pa lang yun. Babasahan, parang binasahan pa lang siya ng sakdal, yung mga charges. Okay. Pero Dapat ika nga, mahaba-haba pa yan. Di ba? Foreigner yata yung kanyang di ba? Yung kanyang abogado, yung kanyang pangunahing lawyer, defense lawyer, si Kaufman. Yeah. Oo. Counsel, di ba? Oo. Kaya sigurado tututukan yan ng ng ating mga kababayan. Pero- hindi lang natin mga kababayan, baka nga worldwide pa tutukan yan Oh, ng diba? iba't ibang mga bansa. Pero syempre, Sir Ray, di ba, may narinig akong isang panayam nitong mga nakalipas na araw. Ang kidnapping daw ay it involves daw between a private person with another private person. So that pinabubulaanan yun nung claim nung kabilang kampo, syempre ng mga Duterte na kidnapping yung Kasi nangyari ang sinasabi kay ng Pangulo. kampo ni dating Pangulong Duterte, lalo na, sinabi naman yan ni Vice President Sara Duterte, di ba? Parang nagkaroon ng kidnapping, Oo. di ba? Saka binasahan siya ng anong tinatawag natin dyan, Miranda rights. Yan, okay. So, yun din, tama ka, no? Ginagamit yung word na kidnapping Yeah. na binabato laban sa gobyerno, di ba? Ng administrasyon na ang nangyari is parang kidnapping. Okay. Although dinidispute nila na hindi daw yon hard copy. Oho. So dapat ba ang pagbasa ng Miranda rights ay soft Kailangan ba? hard copy Or o hard copy ba? yung mga yan ang mga legal twist Yeah. Marami kang maririnig na mga legal twist diyan. It's either one, delaying tactic. Pangalawa, to muddle the issue, to muddle the discourse. Kaya kinakailangan maging discerning tayo, okay? Diyan sa Pero definitely doon sa akusasyon na kidnapping. Hindi ako abogado. Hindi ka rin abogado. Pero ang pagkakaintindi ko, tulad na sinabi mo sa kidnapping, yung persahan mong kukunin. Oh, yun. Tapos yung hindi sa harap ng maraming tao. Oo. Kasi pag sa harap na ng maraming tao, parang hostage taking na yun. Yun, oo. Di ba? Wala namang ganun nangyari. So, ibig sabihin, nandoon yung pamilya ni dating Pangulo. Yung common law wife niya, si Abansenia. Oo. Yung anak niya, si Kitty. Si dating Executive Secretary Medialdea. Yeah. At iba pa. Oo. Di ba? Marami. So, parang ang hirap tagpiin yung sinatawag na sinasabi nilang merong kidnapping. Oh, diba? Okay. Pero nasa sa mga kababayan na natin yun. Oo, nasa... Sa mga nakikinig sa atin at Depende nanonood. sa kanilang perception. Yes, oo. Depende sa kanilang tayo, pinag-uusapan lang natin, nilalatag natin yung mga iba't ibang mga anggulo ng issue na ito. Okay. Ayan. So, Kaya nga sa ating mga OFW, kung nanonood kayo or nakikinig sa ating palatuntunan, lalo na sa ating Facebook Live, syempre, mag-comment kayo kung ano ang inyong salobin tungkol dyan. Okay, pero bago tayo magtapos, i-reiterate lang natin na sa ganang gobyerno, walang nalabag na batas. Yan. Dumaan sa tamang proseso. At paninindigan ng gobyerno, ng administrasyon, lalo na nung mga law enforcement agencies na nandoon, lalo na ng PNP, na walang kidnapping na nangyari. Yan. Ayan, At na-inform, duly informed itong ating dating Pangulong Duterte on his rights, at saka yung mga sinampang kaso laban sa kanya by reading his Miranda rights. Yan. Yan, okay. Sige. Nako, talagang mahaba pa. Ang dami pa sana namin pag-uusapan. Pero may nag-comment at may nag-comment. Diba? Si Sige. Jeng Red, sabi niya, amen daw. Amen. Diba? Prop Red. Si Prop Red. Good morning sa iyo, Prop Red. Si Jeng Kilala Red. ko yan, si Professor Jeng Red. Yan, oo. Naging professor ko yan sa Polytechnic University, Open University. Diba, nakikinig? Masteral degree. Nakikinig pala ang inyong dating professor. Yes. And of course, nagprograma rin yan si Prop Red sa Radyo Pilipinas. With the Polytechnic University. Ang title ng programa nila noon, Magnegosyo Tayo. Di ba, Prop Red? Yan. Diba, parang matagal na panahon Dapat pa ibalik yan, natin yun eh. Di ba, Prop Red? Ayan, ayan. Ibalik Tignan natin yung programa na yun. Kung may oras. Ayan, di ba? Balik Malalaman natin yun. yan. Ibalik magnegosyo. Di ba, Prop Red? Ayan, ayan. Balik Tignan natin yung programa na yun. Kung may oras. Ayan, di ba? Balik Malalaman natin yun. yan. Ibalik magnegosyo.
Okay, biglang may pumasok ka. Oo, nagkaroon parang, ng, parang ano tayo, parang may doppelganger. Oo, nagkaroon tayo ng technical Pumasok, difficulties. oo, pumasok. Normal Hindi, naman yan, sir. sige, Sa, okay. sa live broadcast. Sabi ko nga, this is our trial period Yan. ng ating World Service. Diba? Online digital broadcast. Yeah. Yan. Pero World Service pa rin tayo. Yun ang mahalaga. Diba? Siyempre, Diba? Parang Oo. siservisyo natin ang ating, hindi lang dito, mga Pilipino sa Pilipinas, kundi sa abroad. Yan, okay, sige. Anyway, ulitin ko ha, napapanood po kami ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service online. Yan, Radyo Pilipinas World Service online. Digital platform, di ba? Yeah. Napapanood at napapakinggan nyo po sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Yan. Mapapakinggan nyo rin sa pamamagitan ng ating live audio streaming. Yan, oo. At sa ating YouTube channel. yan. O, di ba lahat Sige, na? anyayaan mo sila. Paano sila makakapag-access sa ating Facebook broadcast live? Yan, sa ating mga kababayan na gustong subaybayan ng ating mga programa, lalo na itong global na tayo. Yan, di ba? Sa Facebook, hanapin nyo lang kami, Radyo Pilipinas World Service. At ganun din sa YouTube. I-type nyo lang youtube.com/RP World Service. At syempre sa ating audio streaming, hanapin nyo lang sa App Store, sa iPhone at sa Google Play, sa Android, PBS Receiver. Yun. Yan. At pag na-download nyo na yun, tap nyo dun sa Radyo Pilipinas World Service. At huwag nyo kalimutan mag-iwan ng comment. Yan. Siyempre, ano yun? Follow, like, follow, subscribe, and share. Yan. Yan. Diba? Okay, sige. Ang tabayan na po nyo, marami pa rin po kami sorpresa para sa inyong lahat. No? Dito sa ating Radyo Pilipinas World Service online digital portal sa mga darating pang mga araw. Sabi We're nga- just getting, hindi pa tayo nagsisimula. Oo. Nagpa-practice pa lang tayo. Sabi nga nila, it's just the beginning. Yes, okay. Alright. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo dito sa ating programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service online digital platform. Thank you very much, Jerome. Okay, thank you Sir Ray. At sa ulitin po mga kababayan, dito na po tatapos ang Global na tayo. Alright, antabayan na pa rin ang iba pa mga programa dito sa ating Radyo Pilipinas World Service online digital platform sa ating Facebook broadcast live. Magbabalik po kami. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.